Ako si Romel. Magluluto tayo ngayon ng tinatawag nilang pinapaitan or papaitan. Ito ay isang Filipino Ilocano dish para sa mga matatapang kasi yung panlasa mapait. Nagpawisan ako. Natitensya ko. Hindi ko conscious ako eh. Dahil doon ako sa sana. Pinapaitan ang mga ingredients kailangan natin. Ito yung beef tripe, sa Tagalog, tuwalya. Ito yung laman, yung meat, beef din, lahat beef. Ito yung kidney. Actually, mga iba naglalagay pa sila ng liver, yung atay. Sa akin, hindi ako masyadong kasi mga kumakain ayaw nila minsan yung liver kasi may lasa. Kaya ito lang yung mga nilalagay ko. Kanya-kanyang version naman yan eh. Kailangan natin ng garlic, bawang, onion, tsaka yung luya. Ito yung pinaka-importante dyan. Ito yung luya, yung pampatanggal ng yung lansa ba. Ito yung sili para maanghang. Halfway na tayo sa pag-prepare ng mga kailangan. Yung sa akin lang, pag-chop, lalo na sa tripe, medyo malalaki lang sa akin. Mas malaki yung hiwa ko sa mga iba, pahaba, para, pag kinain mo, mas malasahan mo. Kasi yung mga iba, cube lang. Ako kasi pag kumakain, mas gusto ko yung talagang ramdam mo yung lasa. Para isang subo, sold. Ito yung sa loob ng stomach mismo. Dito na pupunta yung mga kinakain nila. Kaya medyo yung lasa, medyo may matapang. Ito naman, dito naman tayo sa meat, sa laman. Ganon din ang hiwa ko. Actually, pag ako nagluluto dito sa bahay, mas marami itong meat kasi ito lang ang kinakain ng anak kong lalaki, panganay. Actually, ito yung paborito niya kahit yung maliit ko, yung bunso ko na babae. Ito rin yung paborito nila. Yung babae naman, sa sabaw lang. Pero yung lalaki, ito, meat. Ayaw niya nung tripe, puro meat lang at saka sabaw. Dito sa bahay, ako talagang tigaluto. Tigaluto, tigasaing. Ito yung kidney, beef kidney. Ganon din yung paghiwa ko. Medyo hindi masyadong maliit, hindi masyadong kalakihan. Tsaka para mabilis din maghiwa. Kasi more on, ang papaitan naman kasi more on sa time consuming sa paghihiwa. Paghihiwa tsaka pag-aantay, pag pinapalambot mo yung niluluto mo. So, yun, tapos na paghihiwa. Mag-start na tayo magluto. Feeling ko, na ako dito, vlogger na tayo dito mamaya. Mag-vlog na tayo. Nararamdaman ko, dito na tayo yayaman. Pagluluto naman ng pinapaitan or papaitan, madali lang eh. Gigisa mo lang. Sisimula tayo sa garlic. Pilipino tayo eh. Kaya minsan, yung iba, sabi nila, onion, garlic. Ako, sabay-sabay na yan. Pare-pareho din lang naman yan. Ayan. And then, ginger. Luya. Ito yung the best. Ayan. Pag nag-brown na yung bawang, tsaka medyo nag-caramelize na yung onions, tsaka naamoy mo na ba? Pag nagluluto ka, alam mo na kung kailan yung pwede na kung ready na eh. Lalagay na natin yung mga main ingredients natin. Ito yung inuuna ko, tripe. Yan muna. Yun.
Gigisa mo lang ang pagluluto ng pinapaitan. Gisa-gisa lang naman yan eh. Sa umpisa, giginigisa mo lang. And then, yung meat. Yan. Yan. Yan ulit. Gisa-gisa. Sabi ko nga, ang ano lang sa papaitan, time consuming lang. Yung paghihiwa at saka yung pag-aantay mo bago lumambot kasi it takes maybe 2 oras hanggang 3. Hanggang lumambot yung, lalo na yung tripe, matagal lumambot yung tripe. Yung mga iba gusto nila yung pagkain nila malambot. Yung mga iba naman gusto nila medyo chewy. Depende sa mga kumakain. Pag medyo alam mong medyo nagisa na, lagay mo na natin yung kidney. Yung ano ba to sa Tagalog? Ano ba sa Tagalog ang kidney? Ano sa Tagalog ang kidney? Tuhod ng bata. Ang alam ko kasing kidney yung tuhod ng bata. Sa Tagalog. Kidney. Ayan, ano. Bato. Tama, bato. Sabi nga ni Darna, Ding! Ang bato! Ayan, o. Tapos ako, nilalagay, habang nagginigis ako, nilalagyan ko na rin ng asin. Ayan. Tansya-tansyahan lang. Tansyameter ang ginagamit ko sa pagluluto. Puro tansya-tansya lang. Kaya mga lahat ng naluluto ko, siya tawag kong pacham. Pachamba-chamba lang ba? Yan. Pag nagisa, lalagyan na ng tubig. That's it. Mag-aantay na. Madalas ako nagluluto at pag ganito, pag kunyari may mga kaibigan akong pupunta dito sa bahay, may pupuntahan kaming party, nagre-request na papaitan ng dadalhin, lulutuin ko, ayun. Ito yung parang trademark na naging trademark ko. Kasi ito yung lagi nilang nire-request. Sa Pilipinas, actually, hindi talaga ako masyadong... nagluluto din ako, pero hindi talaga ako laging nasa kusina. Yung airmats ko, mama ko ang tagaluto. Taga-tikim lang ako. Pagluto na, ako na yung naunang kumakain. Ito yung secret ng papaitan. Ito yung apdo, bile. Ito yung nagbibigay lasa. Kaya tinawag nating pinapaitan dahil nandito yung pait. Ay na, pag alam mong nagisa na yung mga meat, lagyan na natin ng tubig. Depende kung gaano karaming sabaw yung gusto mo. Minsan, mga iba, medyo toyo, konting sabaw lang, minsan madami. Pero sa akin, maraming sabaw para maraming nahihigop. Ayan, ito na yung pinakamatagal na proseso. Mag-aantay tayo ng maybe 2 to 3 hours hanggang sa lumambot. Pag alam mong malambot na, lagyan natin ng bile. Tapos ayun, lasa-lasa na. That's it. Actually, may mga bisita ko kaya nagluluto ko ng pinapaitan ngayon. At ito, kaya ako natutong mapait, tumakbo. Ang aking misis, mapait na katotohanan. Pag medyo malambot na, lalagay natin yung bile. Yun, tsaka nilalagyan ko din ng papaitan mix. Yun, ayan, medyo okay na yung laman, nilagay na natin yung sili. Yan, medyo malambot na. Lagay na natin. Tapos antayin lang, natakpan lang natin. 2 to 3 minutes, pwede na. Ayun, ready na. Pwede. Ayan o. Tamang-tama sa winter. Tamang-tama sa panahon. Yun. Oh. Kain na. Sili.
Nakain manang, garaway. Oh, datan! Kapagpututan na! Teraan. No, nyatim ako nam. Dimas! Ayos.